ang tropang Giga tuluyan na nga silang linisan ng kanilang veteran na power forward na si Matt Ganuelas Roser matapos ang 2 taong pamamalagi nito sa tropang Giga. Ang ganda pa naman ng kanyang naging performance sa playoff ni Matt Ganuelas Roser, pero nararamdaman na kasi ni Matt Ganuelas Roser na hindi na siya kailangan sa lineup ng tropang Giga at naghahanap na nga ang tropang Giga na mga batang players, kaya naman siya na mismo ang hindi na pumirma ng kontrata. Ayon nga sa isang ulat ay inoperan pa naman itong si Matt Ganuelas Roser na magkaroon ng extension contract sa tropang Giga, pero hindi na nga niya pinirmahan at sa halip ay naglagay na ito o inilagay na niya ang kanyang sarili sa free agent market. At tuluyan na rin hindi na sila magkakasama ng kanyang nakababatang kapatid na si Brandon Ganuelas Roser. Marami pa naman ang nai-excite na kombinasyon ito ni Coach Chat Reyes, ang dalawang Roser, na kung saan napakaganda naman sana ng magiging performance ng tropang Giga. Kanya lang ay hindi na sapat ang kakayahan ni Matt Ganuelas Roser na manatili pa sa tropang Giga. At nauulat nga ngayon ang tropang Giga, instead na pipirma ito ay baka malaki ang posibilidad na sa Barangay Ginebra ito pumirma. Nangangailangan kasi ngayon si Coach Tim Cone ng isang wingman at defender sa paparating na Governor's Cup. Alam natin na si Jamie Malonzo at Jeremiah Gray, ganun din si Scottie Thompson ay hindi pa 100% dahil nga meron itong iniindang injury. Bagamat may edad na itong si Matt Ganuelas Roser, malaki ang maitutulong nito sa lineup ng Barangay Ginebra San Miguel kung sakasakali kahit man lamang sa pagdating ni na Jamie Malonzo at Jeremiah Gray at ganun din ni Scottie Thompson. Malaking bagay ito sa lineup ng Barangay Ginebra si Ganuelas Roser dahil na rin sa experience nito sa tropang Giga. Ilang taon din itong namalagi sa PBA at gamana nito ang sistema na mayroon si Coach Tim Cone dahil halos magkahalintulad ang sistema ni Coach Chat Reyes at ni Coach Tim Cone. Malaking addition ito, lalong-lalo na malaki ang posibilidad na ang Barangay Ginebra San Miguel ay papasukin ang trade negotiation na naman, which is nangangailangan nga ngayon ng mga trade asset ang Barangay Ginebra San Miguel. Malaki ang posibilidad na may bibigyan ito ng minuto at pagkatapos kung tumaas na ang value nitong si Matt Ganuelas Roser, agad-agad bibitawan ito at ipapadala. It's either sa Northport Batang Pier or sa Terra Firma Jeep at kukunin ang isa sa mga players. Malaki ang posibilidad na gagamiting trade asset ito kapalit ni Arvin Tolentino. Ito ngayon ang pinaplano ng Barangay Ginebra San Miguel, lalong-lalo na nagpapalakas kasi ang Rain or Shine Elasto Painters ngayon season ng Governor's Cup. Speaking of Rain or Shine Elasto Painters, nahihirapan nga magpapirma ngayon ang Elasto Painters sa kanilang number 7 pick na si Kaylan Johnson dahil humihingi daw ito ng mas mataas na sahod. Alam naman natin na ang Rain or Shine Elasto Painters ay sumusunod ito kung ano ang mga rules ng PBA, especially pagdating sa salary cap. Ibig sabihin kung ano ang maximum contract ng rookie at kung ano ang maximum contract ng veteran. Ito talaga ang sinusunod ng Barangay Ginebra San Miguel. At alam natin na high value player itong si Kaylan Johnson. At ang huling pinaglaruan nito sa Taiwan ay malaki ang kanyang sinasahod. Mahigit 1.5 million kada buwan ang kanyang sinasahod. Pero nang lumipat ito sa PBA, alam niya kung ano ang mayroong kakayahan ang Rain or Shine Elasto Painters at alam din niya kung anong pupunan ang mayroong kakayahan na mas malaki ang pasahod. Kaya naman hinahanap ngayon ni Kaylan Johnson ang malaking sahuran. Mukha yatang nahawa na daw itong si Kaylan Johnson kay Mikey Williams, which is hinahanap ang Moon. Pero meron good news para sa mga barangay, rather sa mga Rain or Shine fans, dahil
pinapirma na nga po ng Rain or Shine o nakapapirma na ng Rain or Shine Elasto Painters itong si Kaylan Chongson ng 3 years deal. Hindi pa sinabi kung maximum contract ba ito sa rookie or ano ba ang kanilang napirmahan at napag-usapan. Pero meron umuugong at lumalabas na balita na malaki ang tsansa na pinapirma lang itong si Kaylan Chongson ng Rain or Shine Elasto Painters para hindi mawala ang rights nito. At anytime, malaki ang posibilidad na baka next season ay pakakawalan na ito at ititrade na ito. At malaki ang tsansa na ang destinasyon ni Kaylan Chongson ay ang Barangay Ginebra San Miguel, which is napapabalita ngang ibibigay daw si Ralpco at ang mga second round future picks ng Barangay Ginebra, or gagamit ang Barangay Ginebra ng mga condit team para makakuha ng players na nakailangan nga ni Coach Tim Cone. Dahil kung si Ralpco lang ay hindi naman ito mapapakinabangan ng Rain or Shine Elasto Painters. Alam natin na malaking player itong si Kaylan Chongson. Malaki ang posibilidad na ganito ang sistema na kanilang napag-usapan ng Rain or Shine, or hindi man, kung meron itong delikadesa ay mananatili ito sa Rain or Shine Elasto Painters at dito na rin magretiro. Alam natin kung sakasakaling seryoso ito sa pagpirma sa Rain or Shine si Kaylan Chongson, malaking bagay ito sa Rain or Shine at malaki ang tsansa na papasok sa finals or sa semi-finals man lang ang Rain or Shine kung seryoso itong si Kaylan Chongson. Kaya aabangan natin yan. Bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shout out muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin. Kay Sir Adrian Dulay at sa Dulay Family, Kagawad Kat sa Kinudukusin ng Hagonoy, Bulacan, Ronald Bersubidad, Anthony Lakialon at sa Lakialon Family, Julius Roche, Ronald Gato, Rafael Branya, Criston Mariscal. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko. Pakilike, pakipalo, pakishare, ganunin po sa YouTube channel ko. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.